Aktibong sinisira ng Ukraine ang oil infrastructure ng Russia kaya hindi kumikita si Vladimir Putin sa langis. Noong gabi ng Marso 29, muling malakas na inatake ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang rehiyon ng Leningrad ng Russian Federation na sa tingin ko ay ika-4 na beses na. Muling tinarget ang pantalan ng Ust-Luga at nagkaroon ng malawakang sunog, patunay na hindi titigil ang sandatang lakas ng Ukraine hanggat hindi napipigilan ang export ng langis ng Russia. Mahirap hindi mapansin na pinaigting ng mga sundalong Ukrainian ang pag-atake nila sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Eksakto sa panahong ito kung kailan nakikinabang ang Moscow sa mataas na presyo ng langis at bahagyang pagluwag ng parusa mula sa ibang bansa. Sabi nga, ganyan ang tinatawag nilang mga Ukrainian sanctions ng Amerika. Ako si Alexei Pichi, sabay-sabay nating pag-usapan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko ang inyong suporta para sa channel na ito sa YouTube. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kailangan ng impormasyon sa channel na ito, maaaring ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor sa YouTube. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Lubos ako magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. Kaya bilang resulta ng panibagong pag-atake ng mga Ukrainian drone noong gabi ng Marso 29, muling nagkaroon ng pinsala sa Baltic port ng Ust-Luga sa rehiyon ng Leningrad ng Russian Federation. Gusto ko lang banggitin na nitong nakaraang linggo, ilang beses nang inatake ng drone ang mga Baltic port ng Primorsk at Ust-Luga na nagpapakita na butas-butas o baka wala talaga ang pinagmamalaking depensa sa himpapawid ng Russia. Noong Marso 22, parehong huminto ang dalawang port sa pagkakarga ng langis at produktong petrolyo matapos ang drone attack. Ayon sa ulat ng gobernador, dahil sa pag-atake ng mga drone sa port ng Primorsk noong Marso, 23 lang tangke ng fuel ang nasunog. Noong Marso 25, pagkatapos ng pag-atake ng mga drone, nagkaroon ng sunog sa port ng Ust-Luga. Bilang resulta ng pag-atake, itinigil ng Novatek ang pagproseso ng stable gas condensate at ang pag-export ng naphtha mula sa kanilang complex sa Ust-Luga. Ayon din sa mga source ng Reuters, dahil sa pag-atake ng drone, nasira ang estakada ng riles para sa pagbubuhos ng mga produktong petrolyo mula sa mga bagong tangke at ang terminal ng Ust-Luga Oil sa terminal sa Ust-Luga. В среду прекратил прием. Dami ng fuel. Ang pagtigil ng pag-export ng mga produktong petrolyo sa pamamagitan ng Baltic port ng Ust-Luga noong Marso 25 matapos ang pag-atake ng mga drone ay maaari magpilit sa mga malalaking oil refinery sa European na bahagi ng Russian Federation na mga drone sa pantalan ng Primorsk. Bilang resulta ng mga drone sa pantalan ng Primorsk noong Marso, Ust-Luga. Bilang resulta ng pag-atake ng mga drone sa mga fuel, nagliyab ang mga drone sa pantalan ng Primorsk, sa pantalan ng Marso, sa pantalan ng Primorsk. Nagkakarga ito ng halos 1,000,000 bariles ng langis at 300,000 bariles ng diesel araw-araw, kaya pangunahing sentro ng transshipment para sa pangunahing Urals na langis ng Russia at low sulfur na Euro 5 diesel. Ang Ust-Luga ay nagkakarga ng halos 700,000 bariles ng langis kada araw, kasama ang naphtha, mazut at vacuum gas oil. Ngayon, mas mahalaga na ang ganitong pag-atake kaysa dati. Dahil sa digmaan sa gitnang silangan at biglaang pagtaas ng presyo ng langis na nagdudulot ng dagdag kita sa Kremlin, dinoble ng Kiev ang pagsisikap pigilan ng pag-export ng langis at produktong petrolyo ng Russia. Ayon sa militar ng Ukraine, ngayong buwan ay nagsagawa sila ng hindi bababa sa 10 malaking pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia at ang ilan dito ay sa loob mismo ng Russia.
Sabi ng Kremlin, maliit lang ang saklaw ng pag-atake pero di malinaw kung bakit hindi ang Russia ang gumawa. Собирается вот снова. Nanalo, pero ang sandatahang lakas ng Ukraina ay hindi lang tumatarget sa mga daungan, kundi sa buong kadena ng infrastruktura ng langis. Halimbawa, maagang-maaga noong Sabado ay tinamaan ng isang malaking Russian oil refinery sa Yaroslavl na nasa ilagang silangan ng Moscow. Sabi ng militar, direktang tinamaan ang planta at nagkaroon ng sunog pagkatapos. At syempre, ang pangunahing bituin ngayong linggo ay ang terminal ng pag-e-export ng langis ng Russia sa Ust-Luga sa baybayin ng Baltic Sea. Ayon sa datos ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine, maagang-maaga noong Biyernes, nasira ng mga long-range drone ang mga oil loading platform at ang pasilidad ng mga imbakan ng langis at mga produktong petrolyo. Pagkatapos nito, patuloy pang pinupuruhan ng mga Ukrainian drone ang pantalan sa panibagong mga pag-atake. Ipinakita ng video mula sa geolocation ang malaking sunog sa pantalan at nagbabala ang Ministry ng mga Emerhensya ng Russia sa mga residente ng St. Petersburg ukol sa polusyon sa hangin matapos ang mga pag-atake. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, tumugon kami sa mga pag-atake sa aming infrastruktura ng enerhiya. Matindi ang pag-atake namin kaya bumaba ang kakayahan ng Ust-Luga. Matapos ang drone attacks, 40% na lang ng kanilang kapasidad sa lugar na yon ang natira. Pero hindi pa yon ang lahat. На прошлой неделе. Inatake rin ang kalapit na pantalan ng Primorsk na nabanggit na natin dati. Noong nakaraang weekend sa Saratov, Timog Russia, inatake ang oil refinery ng Rosneft, kumpanyang pag-aari ng estado. At mahalagang tandaan dito na bago nagsimula ang sigalot sa gitnang silangan at halos na paralisa ang Strait of Hormuz, ang langis ng Russia ay binebenta sa pandaigdigang merkado na may malaking diskwento kumpara sa ibang batayang presyo. Ngayon, mas mataas na ang presyo ng langis ng Russia at nakikinabang sila sa pagluwag ng ilang parusa ng Estados Unidos. Paalala, upang patahimikin ang merkado ng langis, pansamantalang sinuspinde ng kagawaran ng pananalapi ng US noong Marso ang mga parusa sa langis ng Russia na nasa dagat. Noong isang araw, binatikos ni Zelensky ang pagluluwag ng mga parusa at sinabing tinutulungan ng intelihensya ng Russia ang Iran na umatake sa mga partikular na target gamit ang mga larawang satellite. Narito ang kanyang pahayag. Ang mga parusang ipinataw sa agresor na araw-araw kumikita ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga pag-atake sa base ng kaalyado ng Estados Unidos sa reyon. Sabi ng mga analista, hindi bababa sa isang katlo ng budget ng Russia ay galing sa kita ng langis. Ayon sa kanila, maaring nadoble ang kita noong nakaraang buwan, ngunit nagpasya ang Ukraine na magpatupad ng sariling parusa kung natatakot si Trump gawin ito. Sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-atake sa Ukraine, handa nang muling ipatupad ng pamahalang Ruso ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina. Simula Abril 1, ipatutupad ang paghihigpit dahil hirap ang lokal na merkado ng Rusya sa pagnanais ng mga tagagawa na tumaas ang kita sa pag-export ng gasolina. Opisyal na pahayag ito mula sa Kremlin. Ayon din sa Kremlin, di umano'y sa maraming oil refinery at mga pantalan at quote, magkakaroon ng hindi planadong technical na maintenance. Nakakatawa pakinggan kasi hindi pa rin sinasabi ang totoo sa mga Ruso. Ibig sabihin, hindi pa rin sinasabi sa mga Ruso na winawasak ng Ukrainian drone at missile ang mga oil refinery at pantalan. Nasa internet lahat ng litrato at video na yan, pero hindi ito nakikita ng mga Ruso. Sinasabi sa kanila na simpleng technical maintenance lang ito. Hindi, ano ka ba, hindi naman nasusunog o nagliliyab ang serbisyo. Nagbigay si Zelensky ng malinaw na mensahe sa mga Ruso, dapat itigil ng Russia ang pag-atake sa aming enerhiyang infrastruktura. Kung ganon, hindi rin kami sasagot sa Russia. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode na ito, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung gusto ninyong suportahan sa pananalapi ang gawain ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o iscan ang QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.